Anong magiging role mo dito sa Inamorata? Ang magiging role ko dito sa Inamorata, I'll be playing Edwin Manansala. Isa siyang anak ng may-ari niya siyang shoe factory. Tapos dito at first bulag, commercial director ako. Ang role ko will be a commercial director. Bulag siya dahil because of an accident na nangyari, pero hindi siya, yung outlook niya sa buhay, hindi siya negative because of what happened. Yun nga, yung nabulag siya. Tapos dun niya makikilala. Through that, yung papasok si Esperanza sa shoe factory namin. Dun sila magkakakilala, which ako, narinig ko yung voice niya, nagandahan ako. So, parang para sa akin, na-sense ko na maganda yung personality niya, and she's a really beautiful person. Pero hindi ko nakikita. So, yun, in spite of her flaws, doon kami maging close. Tapos yun nga, malalayo siya. Tapos ako malalayo because opera yung mangyayaring operation sa mata ko. Kaya, siguro after a few weeks sa story, makakita na ako. Tapos from there, mag-develop na yung paano mangyayari. So, first time mo makakatrabaho si Max dito sa Inamorata? First time ko makakatrabaho si Max sa isang show sa GMA. Pero nagka-work na kami out of town. Nagkaroon na kami ng bonding moments at that time. And yung parang mga regional ba to? Out of town? Cebu. So, ano yung na-feel mo na makakatrabaho mo si Max dito? At first, syempre very excited ako kasi I've been watching Max doing, at first yung she was paired with Ding Dong, at tapos yung iba, siya, doing character roles. May depth siya eh. So, and she's very beautiful. And yun yung nagustuhan ko sa kanya is she attacks role without yung hindi niya inisip kung tama ba ito yung gagawin ko. Yung alam niya talaga kung anong gagawin niya kagad pag nandun siya sa set. So, very excited mga katrabaho ko siya. And of course, hindi naman ako kinakabahan kasi alam ko naman na nag-usap naman kami before. So, nagka-bond naman kami before kaming cast. So, alam namin yung limits ng isa't isa, and we help each other. Nagkaroon ba ng ilangan since first time yung makatrabaho yung isa't isa? Ewan ko. Bihira ako may ilang eh. Komportable ka na talaga. Professional. Bihira ako may ilang. Pagdating sa set, bihira. So, after Binoy Henyo, nagkaroon ka ulit ng Inamorata. So, ano yung feeling? Sunod-sunod yung project mo dito sa GMA. Diba? Masaya. Siyempre ba, New Year. At lalo na ngayon, New Year. So, magandang simula to para sa akin. Saka, rin eh, parang, nalaman ko kasi to before Christmas ata. So, talagang parang siya, blessing talaga siya. Christmas gift, tsaka start of the year, positive talaga dapat lang. Kay ni Gwen Zamora, di ba, from Binoy Henyo, naka-work mo rin siya? Oo nga eh. Nakakatuwa dahil, well, again, she'll be playing an antagonist role here, pero I like the depth of the character, the change of character from Binoy Henyo and here. Kasi here, she'll be playing sa parang past. So, it's a totally different character from what she played in Binoy Henyo. Kasi doon, wife ko siya. Tapos, sa kanya nagpugat yung lahat ng kaguluhan. Dito naman, parang yung pagiging reserved ng past, pero gagawa niya ng twist with a modern contributor. So, when I read the script, sobrang lalim ng character ni Gwen. Sobrang sarap paglaruan. Parang gano'n. So, before na-interview kita, naalala ba yun sa Binoy Henyo set? Tapos, inaaral mo talaga
yung acting, 'di ba, na-share mo yun sa akin. So ngayon, meron ka bang bagong ano dito, i-input based dun sa mga Um, napag-aralan mo, mga binabasa mo po, or sarili mo lang? well, dito kasi given naman na yung character na commercial director siya tapos nabulag. So, yun lang yung ano ko. And then, just keep yung attitude ng character ko positive in spite of yun nga, what happened to him na nabulag. Kasi may hope naman na makakita ulit eh. Yun yung, so hindi siya yung parang because of that accident kaya siya nabulag, down na siya kagad. Hindi. Parang sa akin, yung ginawa kong character, parang it's more of, alam mo yung mga director yung always upbeat, yung parang nakita natin yung mga director dyan kanina. Always upbeat, they're always parang on the go. Ganun yung character na perceive ko. So, kasi ano sila eh, ang directors kasi visual eh. So, parang before pa nila makita yung gagawin nila, nakikita napipicture na nila yun. So parang ganoon, kahit bulag ako, parang ang dami kong ideas na nakikita, ang dami kong views, and just to keep positive. First time mo ba mag-act as yung bulag ka? Naalala ko when I was interviewed, anong role ang gusto kong gawin, with anong role na feeling ko challenging. Sabi ko, sa either bulag, deaf, or mute, yung mga ganun. Yun nga, biglang bago mag-Christmas, sinabi, mag-iinamorata ka pero bulag yung character siya. Wow, kaagad talaga. So, natupad yung wish Oo mo. nga. Ang bilis. Bilis. O, diba? Baka narinig nila, gusto maging bulag. Ayun, so, mas challenging ba ngayon? Actually, na-achieve mo na yung wish mo nga. So, mas na-challenge ka. Mahirap kasi, mahirap pag-pretend na wala kang nakikita pero may nakita ka pag may nangyaring nakakatawa. Tapos, pretend ka hindi mo na. So, challenging siya talaga. And, kunyari din yung ang mata kasi nabulag, hindi siya masyadong sensitive sa light. So, yun yung mga parang exercise. Mayroon akong daily exercise na minsan sa salita. Minsan talaga, kanyari, salita ako na ganyan, yung parang bulag, parang nandyan ka, alam ko nandyan ka, pero hindi ako nakatingin sa'yo, pero yun, parang ganito, ang ginagawa ko ngayon. So, pipikit ka ba? Para kunyari bulag ka talaga. Hindi, yung iba naman yung nakapikit. Ibang, pero meron yung iba nakadilat lang. Parang ganito, tapos sila, sensitive sila with their surroundings, of course. Tsaka sila, napansin ko pag bulag, kailangan yung steps sila counted eh. Or kung may naiba na pwesto dun sa kinaugalian niya, dun pwede siyang mabangga sa something. Kailangan ko ano yung nasa bahay niya, alam niya, calculated lang. Yun yung mga pinag-aaralan ko ngayon. Na-mention mo kanina, di ba yung flaws ni Max nga, yung syempre yung physical niya, pero na-in-love pa rin yung character mo dun kay Max. Ikaw, personally, may in-love ka rin ba kahit na may flaw yung girl? Situational, hindi ko masagot kung, depende ko anong flaws yung ganyang, siguro, kung, honestly speaking, kung kami, if I fell in love with that person, na gano'n siya, tapos within that romance, nagkaroon siya ng gano'n, of course, you would find ways to take care of that person. Hindi mo na basta iiwanan. Pero kung yung situation na nakita ko siyang ganyan, syempre at first may matatakot ka talaga. Hindi naman, I don't wanna be hypocrite na, may love ako sa kanya kung ganyan. Syempre at first, you won't be attracted to that person. Pero, we'll never know. Mali mo, diba? Basta sa akin, yung kunyari, na-inlove ako sa isang tao, tapos in that process, nagkaroon siya ng mga flaws or imperfections or disfiguration, of course, nandun yung love and you will take care of that. Yes, iniimbitahan po kayo manood ng Inamorata starting February 17 na po. Subaybayan niyo po ang napakagandang story namin ng
may love story, tapos may pagka-fantasy rin yung story namin, but in a darker side which makes it more exciting talaga. Sobrang magugustuhan niyo yung takbo ng storya namin. At message ko sa mga fans ko, maraming salamat sa mga messages sa Twitter, sa Instagram. Thank you for always supporting me and yung mga ginagawa ko. Thank you so much. Happy New Year to everyone.